lahat. Nangyari, boss? Nadali kayo ka ba yung nakabike? Hinang-hina at duguan ang lalaking yan habang nakaupo sa loob ng isang tricycle sa Noveleta, Cavite. Naputol ang kanyang braso matapos maipit sa dalawang bus habang nakasakay sa kanyang bisikleta. Maibalik pa kaya ang naputol na braso ng biktima? Yan ang dapat niyong abangan. Ngayong ika-11 araw ng Disyembre taong 2024. Vice President Sara Duterte wala raw planong magtago at handang makulong sakaling hainan siya ng warrant of arrest. Hindi rin daw pinagsisisihan ng banta niya kina Pangulong Marcos. Buti na yung alam nila, ma'am, na pag namatay ako, hindi talaga I will not die in vain. Mga inilika sa pagputok ng Bulkang Kanlaon, posibleng magpasko at bagong taon sa mga evacuation center. Manunutong na perang papel na pang-aginaldo sa mga inaanak, ibinibenta online. Legal ba yan? News 5 Exclusive. Maliksing kawatan na sumalakay sa isang convenience store sa pool sa CCTV. Isa pang sa pool sa video. 5 motor na tangay ng mga kawatan sa isang tindahan sa loob lang ng 30 segundo. Redemption o extension naman sa UAAP Finals. UP Fighting Maroons, mababasag na kaya ang sumpa ng Game 2 o makakabawi pa ang Lasal? Ito na nga ang latest chismis. Pakikipagmomol ni Joshua Garcia kay Elise Hoson, okay lang daw sa non-showbiz girlfriend ng aktor? Ladies and gentlemen, the winner of The Voice is Sofronio Vasquez! Balikan natin ang journey ng kauna-unahang Pinoy at Asian na nagwagi sa The Voice USA. Naputol ang braso ng isang siklistang naipit sa gitna ng dalawang bus sa Noveleta, Cavite. Kasalukuyang nasa ICU ang biktima at sasailalim sa operasyon. Imposible na raw na maibalik pa ang naputol na braso ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Nangyari, boss? Nadali kayo ka ba yung nakabike? Hinang-hina at duguan ang lalaking yan habang nakaupo sa loob ng tricycle sa Noveleta, Cavite. Naggalat ang dugo niya sa kalsada. Mapapansin ding putol ang braso niya na nakapatong sa gulong ng tricycle. Naputulan ng braso ang biktima nang maipit sa banggaan ng minibus at pampasaherong bus. Base sa investigasyon, binabagtas ng minibus ang Manila-Cavite Road nang mawalan daw ito ng preno. Doon na nito nasa pool ang mas malaking bus. Pumagitna sa kanila ang biktima. Yung baby bus na papuntang Kawit direction, bigla po siyang nawala ng preno. Yung sakin niya, iniwasan niya, kaya naibig po yung bata din sa gitna. Dire-diretso po yung baby bus na tumama rin po sa mga dalawang tricycle. Nagpapagaling na sa ospital ang siklista. Kasalukuyan siyang nasa intensive care unit o ICU dahil sasailalim siya sa operasyon. Ang masaklap, hindi na maibabalik pa ang naputol niyang braso. Nakikipag-areglo na ang pamilya ng siklista sa nakadisgrasyang minibus. Sasagutin ng may-ari ng sasakyan ang gastusin ng biktima sa ospital. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Napikon kaya nanaga at nakapatay ang isang lalaki sa Davao del Norte. Nagdilim daw ang paningin ng suspect dahil inasar siyang talunan sa sabong. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Duguan, nakabulagta at wala ng buhay sa gilid ng kalsada. Ang lalaking yan sa Panabo City, Davao del Norte. Pinagtataga siya ng itak sa leeg at likuran. Natagpuan ang kanyang bangkay pasado alas 4 ng hapon nitong Martes. Kinilala ang biktimang si Ricky Espina, 52 years old. Ang suspect, ang tricycle driver niyang kapitbahay na si Runido Manlasang, 55 years old. Base sa investigasyon ng pulisya, susunduin ng biktima ang anak niya sa eskwelahan nang mag-cruise ang landas nila ng suspect. Agad nilapitan ni Manlasang si Espina, saka pinagtataga. Nag-ugat ang krimen dahil sa kantsawan sa sabungan. Binubuli raw kasi ng biktima na talunan ang manok ng suspect. Pag-uwi nila sa New Malitbog, doon na.
nagkantsawan. Hindi na napigilan ni Ricky Bacunia yung sarili niya, kaya binatay niya si Juan Punjamon Maglasang. Sumuko naman si Manlasang. Na-recover sa kanya ang itak na ginamit sa krimen. Hindi raw nagsisisi ang suspect kahit pa mahaharap siya sa kaukulang reklamo. Dili ko na may tabugwa ko na pakaulawi. Daghan man tao ko, naulaw ko ba nga naging siya. Ayaw pagapilapit. Hindi sana mangyari ito sa kanya kung di niya ako pinahiya. Marami kasing tao, kaya nahiya talaga ako. Maulog lang ko nga. Nasa kustodiya na ng Panabo Police ang suspect na mahaharap sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Posibleng sa evacuation center abutan ng Pasko at Bagong Taon ang mga inilikas dahil sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa humuhupa ang aktibidad ng bulkan. Live mula sa La Carlota City, Negros Occidental, nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Gio, ano mga binabantayang pwede mangyari riyan? Ang Alert Level 5 sa Kanlaon ang worst case scenario sakaling hindi magpaawat ang bulkan at humantong sa isang malakas na pagsabog. Nitong nakalipas nga na magdamag, may higit sa 30 pagyanig ang bulkan. Pinakamataas yan mula nang sumabog ito noong Lunes. Ang ilang bakwit nga, posibleng abutan pa ng Pasko at Bagong Taon sa mga evacuation center. Grabe, mon gibi tanan kami nag-aab. Ramdam pa ang takot sa ilang bata sa La Carlota City dito sa Negros Occidental, bunsod ng malakas na pagputok ng Kanlaon noong Lunes. Ang 8 taong gulang at grade 2 student na si Aprilyn hindi makatulog. Nakulbaan kami. Posibleng abutin ng Pasko o salubungin ang Bagong Taon sa evacuation centers ang mga residenteng sapilitang inilikas na karamihan nakatira sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Si Sonny na paralisado ang katawan, wish niyang makauwi sa kanila bago ang Pasko. Masubo siguro nga kundre kami mamasko. Pero may ibang residente na hindi pa kampante umuwi, kaya okay lang naman kung sa evacuation center muna tumira. Maging ang alkalde ng La Carlota City, hindi pa masabi kung kailan makakauwi ang mga bakwit. Oktubre pa nagdeklara ng state of calamity ang lungsod. We declare a state of calamity, no? Kasi yung matinding yung yung usok at saka yung merong intensification ng monsoon rain. Sa Bago City, pinauwi na ang halos 2,000 bakwit. Tutal, nakatira naman sa labas ng danger zone. Pero ayon sa kanilang alkalde, nakahanda naman ang LGU. Almost 2 years na kami may simulation, preparation, gano'n, no? But ang actual, of course, iba yan. Yun ang sinasabi nila, you can never be prepared, no? Sa eventuality. Binabantayan ng PHIVOLCS ang mas madalas na volcanic earthquakes, kabilang ang mataas na level ng sulfur dioxide na ibinubuga ng bulkan. Ibig sabihin daw kasi niyan, umaangat ang magma sa bulkan. Yung worst case scenario would be, of course, alert level 5. If this is the case, meron tayong magmatic eruption and this is life-threatening major eruption. We may increase the danger zone to 14 kilometers. Julius, mula 1886, hindi bababa sa 50 ang eruption ng Kanlaon Volcano kung pagbabasehan nga ang datos mula sa PHIVOLCS. At dahil nga pumutok ang Kanlaon nitong Lunes, ay sinuspinde muna ang ilang tourism activities bilang pag-iingat. Ito yung mga pasyalan, sikat na pasyalan dito sa Negros Island na nasa palibot ng 6-kilometer danger zone ng bulkan. Kabilang dyan ang trekking, swimming sa mga hot spring at day tours. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Gio Robles. Bumuo na ng task force na handang rumesponde sakaling lumalang sitwasyon sa Bulkang Kanlaon. Lalo't libo-libong residente ang ayaw umalis ng kanilang bahay kahit nasa loob sila ng danger zone. Nasa frontline balitang yan si Brian Castillo. Bulkan ang kalaban ng mga residente sa Negros Island. Sakaling pumutok pa yan ng mas malakas, ang magagawa lang natin ay ang dumistansya sa malayo. Ganyan kaimportante ang abiso ng PHIVOLCS na dapat walang tao sa 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Kanlaon. Hindi tayo nananakot, but this is the reality. Bulkan po itong kaaway natin. Distansya lang po ang solusyon dyan.
Kahit pa ulit-ulit po yung pumutok, wala pong mamamatay. Ang problema, kahit nag-utos na ng forced evacuation, meron pa rin mga residenteng nagmamatigas umalis sa kanilang mga bahay. Katunayan, ayon sa Office of Civil Defense, sa 84,000 na residenteng nasa danger zone, 39,000 lang o wala pang kalahati ang lumikas. Patuloy ang OCD sa pakikipag-usap sa mga residente para manatili muna sa evacuation center. Lalo't hanggang ngayon, hindi pa rin kumakalma ang Canlaon. Patuloy ang aktibidad sa loob ng bulkan. Senyales niya na ang mga volcanic earthquake at ang ibinubuga pa rin itong asupre. May magma na umaakyat or binabasag yung mga bato. So again, it's too early to tell kung uptrend ba to. Sa ngayon, bumuo na ang NDRRMC ng Task Force Canlaon na mangunguna sa pagresponde. Pati ang naval assets ng militar, tumulong na rin sa paghahatid ng relief packs at ng iba pang tulong sa mga ayaw pa ring umalis ng kanilang bahay. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Hindi na naman humarap sa sabpina ng NBI si Vice President Sara Duterte. Git ng bise, hindi siya natatakot kung ituloy man ang reklamo at wala siyang balak magtago. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Sa ikalawang pagkakataon, hindi na naman sumipot si Vice President Sara Duterte sa inisyong sabpina sa kanya ng NBI. Matatanda ang kampo mismo ng BC ang humiling na i-reschedule ang naunang sabpina noong November 29. Pero kanina, walang VP Sara na nagpakita, bukod sa abogado niya. Hindi siya darating ngayon, hindi ko darating. Yun lang ho, ganun, hanggang doon lang ho ako. Ha? Ayon sa NBI, hinatid lang ng abogado ang sulat ng bise kung saan mariin niyang itinanggi ang reklamong grave threats at paglabag sa Anti-Terrorism Act na posibleng ikaso sa kanya. She vehemently denied the accusation that she threatened the President, the First Lady, and the Speaker. Hindi man sumipot sa NBI, present naman sa isang Thanksgiving party si VP Sara. Dito niya inamin na may agam-agam daw siya sa ginagawang investigasyon sa kanya. Kung pagbabasehan daw kasi ang mga naunang pahayag ng Pangulo, mukhang planado na raw talaga nakasuhan siya at gamitin ng anti-terror law para patalsikin siya sa pwesto. Very recently, I read again the law and then I found there that there is a provision there, removal from office. So, on that point, it's still kumbaga an avenue, I think, that they're pursuing to remove me from office. Pagtitiyak naman ng NBI, magiging patas ang investigasyon nila sa bise. Pero si VP Sara, hindi rin naman daw natatakot kahit isyuhan pa siya ng warrant of arrest. I want to be able to still see my children. So I have no plans of doing that. I have no plans of leaving the country to hide. Dahil sa kaliwat ka ng paratang sa kanya, tinanong din si VP Sara kung nagsisisi nga ba siya sa mga sinabi niya laban sa Pangulo. Pero sagot niya, buti na yung alam nila, ma'am, na pag namatay ako, hindi talaga ako, I will not die in vain. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Kumbinsido ang ilang mambabatas na may kartel na nagmamanipula kaya hindi bumababa sa 50 pesos ang kada kilo ng bigas sa mga palengke. Kung wala raw kasing nagsasabuatan, dapat 35 pesos lang ang presyo ng bigas ngayon. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Hulyo nang tapyasan ang taripa o yung buwis sa pag-aangkat ng bigas sa bisa ng Executive Order No. 62 ni Pangulong Bongbong Marcos. Halos kalahati ang binawas. Target kasing mapababa ang presyo ng bigas. Pero makalipas ang 4 na buwan, hindi naman ito nangyari. Sa Quinta Committee hearing kahapon, ginisa ng mga kongresista ang importers at rice retailers kung bakit hanggang ngayon ay hindi bumababa sa 50 pesos ang kada kilo ng bigas sa palengke. Mag-ikot ka sa palengke, itataya ko na sweldo ko, bonus ko, pati bahay ko. Wala kang mabibili na lintik na less than 50 pesos. Bihira po, Mr. Chair. Pinagbubula tayo ng mga hinayupak na ito. Hinala ng ilang mambabatas, may nagsasabuatan para manipulahin ang presyo. Sa dami raw kasi ng pumasok na imported rice, nakapagtatakang hindi pa rin bumaba ang presyo ng bigas. Nasa kamay ng importers at traders na yumaman po ng 13 billion pesos. Wini-withhold nila ang rice tax sa ngayon.
Maawa naman sila, di ba? Pakawalan na nila ang rice tax na yan nang sa ganon, bumaba na ang presyo. Mr. Chair? Sabi pa ni Marikina Representative Stella Kimbo na isang ekonomista, kung hindi iniipit ang stock ng bigas, posibleng nasa 35 pesos lang ngayon na ang presyo kada kilo. Depensa naman ng mga rice importer na nasa hearing kahapon, hindi sila sangkot sa kartel. Maging ang retailers group, giniit na maliit lang ang pinapatong nila sa mga binebentang bigas. Sa hiwalay na pagdinig ng murang pagkain super committee, inamin ng Agriculture Department na mayroong umiipit sa supply ng bigas pero wala raw silang kapangyarihan na manghuli. Habang wala pang malinaw na solusyon sa problema, hinimok ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG ang gobyerno na ibasura ang EO62. Imbis daw kasi na makatulong, nawalan pa ng higit 32 billion pesos na kita ang gobyerno. Ayon sa SINAG, dapat ibalik ng Department of Finance sa mga magsasaka ang nawalang kita sa taripa. Kung ginawa raw kasi itong ayuda, mapabababa ng mga magsasaka ang farm gate price nila na posibleng magresulta sa mas murang bigas sa susunod na taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nasunog ang isang ancestral house sa Baguio City. Ang mitsa ng apoy, napabaya ang extension. Nasa Frontline balitang yan si Nina Ongpauco. Pasado alas 8 kahapon nang sumiklab ang sunog sa Barangay Happy Homes sa Baguio. Naglalagablab at mabilis gumapang ang apoy sa dalawang palapag na ancestral house. Gawa sa kahoy ang bahay. Pati ang katabi nitong abandonadong bahay, nadamay. Agad namang lumikas ang mga nasunugan kahit wala na silang naisalbang gamit. Ito po yung buhay, siyempre gamit ko lang mapatay yung mga anak ko, buti nakalabas sila. Isang lalaki naman ang nalapnos ang balat sa kamay matapos sinubukang kunin ang kanilang mga gamit. Aniya, nagsimula ang apoy sa extension kung saan nakasaksak ang blower at charger. Gumagamit po kami ng extension pero direct po kami doon sa saksakan. Siguro po may problema sa saksakan or yung extension. Tumagal ng 1 oras ang sunog bago tuluyang naapula ng mga bumbero. Higit sa 300,000 pesos ang halaga ng pinsala. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga panalong showbiz balita ngayong Miyerkules. Big win ngayon ang pagkakapanalo ng Filipino singer na si Sofronio Vasquez sa Season 26 ng The Voice USA. Siya lang naman ang kauna-unahang Pinoy at Asian na nanalo sa nasabing kompetisyon. Narito po ang aking report. Ladies and gentlemen, the winner of The Voice is Sofronio Vasquez! Kasabay ng pagliliwanag ng entablado, bumuhos din ang luha ng kauna-unahang Pinoy at Asian na nanalo sa international singing competition na The Voice USA. Siya si Sofronio Vasquez na tubong Misamis Oriental. Umpisa pa lang ng kanyang The Voice journey, napabilib agad ni Sofronio ang judges with a 4-chair turn in less than 20 seconds. Sa 4, pinili ni Sofronio na mapabilang sa team ni Michael Bublé. When I said I needed you. Nang mapasama sa top 5, lalo pang lumutang ang husay ni Sofronio. My Filipino brother, you are the hope of so many people, and not just in the Philippines, but Asians everywhere, truly. At pagdating nga ng finale night, dito na itinodo ni Sofronio ang lahat. Sino nga ba ang mag-aakala na ang dating kontesero dito sa Pilipinas at maraming beses na hindi pinalad ay muling magpupursigi para ipanalo ang kaniyang pangarap? Patunay si Sofronio na ang talentong Pinoy hindi basta-basta pwedeng isnabin. Dahil ang boses ni Sofronio deserve ang mas malaking entablado. Mula sa iyong mga kapatid, congratulations sa iyo, Sofronio Vasquez.
Sumusunod, News 5 exclusive, convenience store hinold up ng wala pang 1 minuto. Mga ninong at ninang na gustong mamigay ng malulutong pang-aginaldo, pinapatos ang online papalit. At pakikipag-momol ni Joshua Garcia kay Elise Hoson, hindi raw sikreto sa girlfriend ng aktor. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pool sa CCTV ang malapalos na pag-atake ng isang hold-upper sa isang convenience store sa Davao del Norte. Sa loob lang kasi ng 1 minuto, nalimas ng kawatan ang kita ng tindahan. Nasa frontline na balitang yan, si Bril Montalvo. Pasado alas 11 ng umaga nitong Martes, nang makunan sa CCTV ang nakaasul na helmet na rider sa kahabaan ng National Highway sa Barangay San Fernando, Panabo City sa Davao del Norte. Maya-maya, gumilid ang rider. Pumarada sa kalapit na convenience store. Sa sumunod na kuha, kitang pumasok sa loob ng tindahan ang rider. Hindi siya nagtanggal ng helmet. Dumiretso sa kahera saka nagdeklara ng hold up. Pinabuksan niya agad ang kaha at kinuha ang 3,000 pisong kita ng tindahan saka tumakas. Sa sobrang bilis ng pangyayari, natulala na lang ang kahera. Kung pagbabasehan ang kuha ng CCTV, halos wala pang 1 minuto ang tinagal ng pang-hold up. Hindi rin namukhaan ang salarin dahil sa suot na helmet. Ayon sa mga pulis, galing Tagum ang suspect at tumakas papunta sa direksyon ng Davao City. Pero naplakahan nila ang motor. We are still ongoing, backtracking all the CCTV footage. Nakita natin doon yung plate number ng NMAX na color green. Nakita talaga yung identity ng suspect. Sa ngayon, meron ng isang person of interest. Alam na rin nila kung kanino nakarehistro ang motor, pero hindi na muna ito pinangalanan. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Gumuho ang isang bahay sa Labo, Camarines Norte dahil sa walang patid na ulan. May hindi rin madaan ang kalsada dahil nagkabitak-bitak. Nasa Frontline balitang yan si Ian Suyu. Oh, tao! Diretso na! Ayun na! Nakuhanan sa video ang pagguho ng isang bahay sa gilid ng tulay sa Labo, Camarines Norte. Tuluyan itong nahulog sa ilog. Nailigtas naman ang nakatira sa bahay ilang minuto bago ang landslide. Damay sa guho ang isang sasakyan. Malaking parte ng katabing Maharlika National Highway ng Labo ang nasira, kaya isinara muna ito. Ang landslide ay dulot ng pag-ulang dala ng shear line sa Camarines Norte. Ang Labo River halos umapaw. Tinangay rin ang mga sanga mula sa bundok. Apektado rin ang hanggang bewang na baha ang ilang barangay sa bayan ng Labo. Ayon sa Labo LGU, higit 200 pamilya ang lumikas. Sa barangay Lukluk Sur, Jose Panganiban naman, may halong putik ang bahang galing sa bundok. Hindi naman makatawid ang mga motorsiklong ito sa baha sa barangay Santa Rosa Norte. Dahil din sa matinding ulan, nabitak ang bahagi ng Kapalonga Bagong Silang Road sa probinsya. May ilang bus ding stranded sa Camarines Norte. 2 araw ng lubog sa baha ang Tagkawayan, Quezon dahil din sa ulang bunsod ng shear line. Nagkaroon pa nga ng landslide. Agad din namang nagsagawa ng clearing operation para madaanan ang kalsada. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Mga ninang at ninong, handa na ba ang mga pang-aginaldo nyo ngayong Pasko? Aba, kung hindi pa, marami raw ang nagpapapalit ng bagong bills online. Pero legal ba yan? Alamin natin sa Frontline Report ni Mon Gualvez. Ito na naman ang season of giving. At isa sa checklist ang bagong bills para sa aginaldo ng mga inaanak. Kaya ngayon, naglipa na naman sa social media ang palitan ng malulutong na pera.
Yun nga lang, may transaction fee o patong na rin yan. Isa sa mga nag-aalok nito, ang online seller na si Ana Jane Llaneta. 300 pesos lang naman ang patong niya sa kada 100 pirasong bagong pera. Paliwanag ni Ana Jane, hindi rin kasi biro ang pumila sa bangko. Nag-effort tayong pumunta, namamasahe tayo. Tapos, syempre, wala na pong libre ngayon, sir. Walang namimilit sa pagpapalit. Para iwas scam, meet up at kaliwaan ang bayaran. Isa sa mga naging customer ni Ana Jane, ang call center agent na si Marilyn na taon-taong pinag-aanda ng mga pamimigay ng mga aginaldo sa mga inaanak. At dahil mahaba nga ang pila sa bangko, pinatos na rin niya ang online papalit. Last hassle, yung pagod mo, bababa ka pa, pipilang habang, lalo na ngayon ang dami na nagpapalit sa bangko. Ang tanong, legal ba yan? Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, legal naman ang pag-alok ng palitan ng malutong na pera online. Pero para iwas scam o para hindi na rin maloko ng peking pera, sabi ng BSP, sa mismong bangko na lang magpapalit dahil libre lang naman ito. Mas hinihikayat nga rin nila na gumamit ng electronic wallet. Mas madali na yan at mabisang paraan pa para makatulong sa ekonomiya. Ngayong magpapasko, hindi lang lechon ang malutong na hinahanap ng mga tao, kundi pati na rin ang mga bagong bills gaya nito. Iba yung salat at saka yung amoy eh. Pero ang tanong, tayo mga Pilipino lang ba talaga ang mahilig sa mga ganitong bago at malulutong na pera? Sabi ng sociologist si Dr. Gerald Abergos, hindi naman. All around the world, different cultures, iba kasi yung nararamdaman mo, natatanggap mo, nakukuha mo na bagong anything. Bagong peso bill, bagong damit, anything na bago, it feels good na matatanggap natin. Paalala sa mga ninong at ninang, malutong o hindi man ang ipamimigay na aginaldo, it's the thought that counts. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Aware daw ang rumored girlfriend ni Joshua Garcia tungkol sa makeout issue nito kay Elise Hoson during a Christmas event. Siya pa raw mismo ang nagpa-patch up kina Joshua at McCoy para hindi na umabot sa pisikalan ang dalawa. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marford. Sa gitna ng issue na Joshua Garcia at Elise Hoson, quiet but aware daw ang rumored girlfriend ni Joshua na si Emilienne Viguer. Alam mo, aware dito yung girl. Oo. Kumbaga parang pilit na inaayos ito ng girl naman. Ayon sa vlog ni Quizmo sa host Mama OG Diaz, tila nagbanta si McCoy De Leon laban kay Joshua Garcia dahil sa issue. Nabanggit din sa vlog na nagkaroon ng something sina Joshua at Elise bago pa man dumating sa eksena si McCoy. Sina Elise at McCoy ay may isang anak. Samantala, si Joshua naman ay nalilink since 2023 sa French-Filipina athlete na si Emilienne. Since then, wala pa naman inaamin ang dalawa sa estado ng kanilang relasyon. Sa ngayon, si Emilienne daw ang nagpa-patch up sa sitwasyon na kinasasangkutan ni Joshua. Sana hindi na umabot sa pisikalan pag nagkita si Joshua at si McCoy De Leon. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfuri, News 5. Susunod, bagong silang na sanggol inabandona sa bakanteng lote sa Davao del Norte. Sa pulso video, tirador ng mga motor, malapalos ang estilo ng pagnanakaw. At Game 2 ng UAAP Finals, tatapusin na kaya ng UP o may extend ng Lasal? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sinaksak ng isang senior citizen ang kanyang lasing na kapitbahay sa Maasin, Leyte. Ayon sa report, biniro ng lasing ang matanda na papuntang para bumili lang ng asin nitong Sabado ng umaga. Pero hindi nagustuhan ni Lolo ang biro kaya umuwi ito at kumuha ng itak.
Saka bumalik at 4 na beses na sinaksak ang biktima. Hindi naman malinaw kung ano ang naging biro ng biktima na ikinapikon ng suspect. Dead on arrival sa ospital ang sinaksak. Nakakulong naman ang suspect. What's up mga kapatid? Nagsimula na ang bakbakan ng DLSU Green Archers at UP Fighting Maroons sa Game 2 ng UAAP Finals. Lamang UP 1-0 at may pagkakataon na sila sungkitin ang championship ngayong gabi. Pero alam naman natin, hindi basta-basta magpapatalo ang Lasal at pipilitin itulak pa to a do or die. Live mula sa MOA Arena, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Ian, kumusta dyan? Ano na ba score? Mikey, alam mo, ang pinaka-inaabangang tanong ng mga UAAP fans ngayong gabi ay kung makukuha na ba ng UP Fighting Maroons ang kampyonato o tatabla pa ang DLSU Green Archers ngayong gabi. Sa ngayon nga, ongoing na ang Game 2 ng Finals, Men's Basketball Finals kung saan lamang ang Lasal 39-36 sa second quarter. Pero nung Game 1, matatandaan din natin na ginulat ng Fighting Maroons ang Green Archers matapos nilang kunin ang Game 1 para lumamang sa serye. Leading scorer para sa koponan noon si Quintin Millora Brown na may near double-double, 17 points and 9 rebounds. Pero kahit may 1-0 lead na, hindi pa rin nagpapakampante ang UP. Matatanda ang last year nakuha rin ng UP ang Game 1 victory pero tinablayan ng Lasal bago nila tuluyang masungkit ang kampyonato. Bago naman ang mismong game, pinarangalan din kanina ang top performers ngayong season 87. Best of the best ng liga, si Lasal forward Kevin Kembao matapos makamit ang kanyang second straight MVP trophy. Sa women's side naman, tinanghal na MVP si Ateneo Cager, Kelsey De La Rosa. Mikey, alam mo, no? Kung sakali nga na matatabla pa ng Lasal itong laro na to at makuha ang panalo ngayong gabi, magkakaroon tayo ng do or die Game 3 sa linggo. Pero kung mananalo na ang Fighting Maroons mamaya, asahan natin na magkakaroon na ng bonfire sa lahat ng UP campuses dito sa buong Pilipinas. At yan ang latest mula dito sa MOA Arena. Mikey? Maraming salamat, Ian Suyo. Susunod, malapelikulang pag-atake ng mga kawatan sa isang tindahan ng motor sa Pulsa Video. At Taylor Swift may bonggang pabonus sa mga katim niya sa The Eras Tour. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Tatlumpung segundo, kanya kabilis ninakawan ng mga kawatan ng isang motorcycle dealership sa São Vicente, Brazil. Kung paano nila nagawa yan, alamin sa Frontline News Abroad. Tanging ang empleyado lang ang bantay sa motorcycle dealership sa São Vicente, Brazil. Maya-maya, sunod-sunod na lalaki ang pumasok. Hindi sila customer, kundi mga kawatan. Isa sa kanila tinutukan ng baril ang empleyado, habang ang ilan, kanya-kanyang pili ng motor sa katinangay. Ang lalaking yan, ipinadyak at itinulak na lang ang sasakyan nang hindi gumana ang makina. Ang naiwan namang lalaking ito, aba, choosy pa sa ninakaw na motor. Pero nang hindi niya mapagana ang mga sumunod na motorsiklo, nainis si kuya. Pinuntirya na lang niya ang laptop ng empleyado sabay sibat. 5 motorsiklo ang tinangay. Ang mabilisang pagnanakaw na yan nangyari lang sa loob ng 30 segundo. Isa sa mga kawatan ang naaresto. Tinutugis naman ang iba pa niyang kasamahan na hindi bababa sa 10. Iniimbestigahan na yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, pagkatapos ng ilang buwang pag-aantay, activated na para sa Converge Fiber Xers ang kanilang #1 draft pick, Justin Baltazar. Hindi pa nakakapaglaro noong Governor's Cup si Balti at pinangunahan pa niya ang Pampanga Giant Lanterns sa back-to-back championship sa MPBL.
Sa 2 season ng dating Green Archer sa liga ni Manny Pacquiao, nakapag-uwi siya ng 2 championship, 2 season MVP at 2 finals MVP. Ready naman ang big man sa next chapter ng kanyang career at nag-ensayo na kahapon si Balti para sa Converge. Kambyo naman tayo sa ibang balita mga kapatid, may magbabalik na nabida ng kalsada. Siyempre, Tatak Pinoy. Panoorin natin to. ...1976 nang unang ipakilala ang Toyota Tamaraw. Mula noon, kasama na ito sa pag-arangkada ng mga Pinoy sa kalsada. Ang classic na auto na ito, hindi lang pang personal na biyahe, kundi kasangga rin ng mga Pilipino pati sa kanilang mga negosyo. Kaya naman sa inaabangang comeback, sinisigurado nitong kapartner ito ng mga Pilipino mas malakas, mas matibay, at mas abot kaya May 3 variant ang bagong next generation Toyota Tamaraw. Ang utility van, drop side van, at aluminum cargo van. Lahat ito pwedeng mag-transform mula food truck, ambulansya, maski camper van. It transforms into several forms depende sa ano yung pangangailangan ng ating mga customers. Whatever it is that you can imagine that the Tamaraw can do for you, for your business, for your life, we at Toyota will try to make it come to life for you. Ang isa pa sa pinagmamalaki ng bagong Toyota Tamaraw, ito ay gawang Pilipino para sa ikauunlad ng mga Pilipino. Proud kami sa Toyota Motor Philippines na ang next generation Toyota Tamaraw ay ginagawa sa ating planta sa Santa Rosa, Laguna. So ito ay isang display ng skills talaga ng local manufacturing natin na kayang-kaya natin gumawa ng sasakyan na world-class na hindi lang siya magiging tulay bilang transportation, but it also enables people to improve their livelihoods and contribute to the community and to the country. Sa January 2025, inaasahan ang comeback ng next generation Toyota Tamaraw. Susunod, ang sitwasyon ng mga residente sa evacuation center dahil sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. Silipin natin live. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Alamin naman natin ang pinakahuling update sa mga apektado ng pagputok ng Kanlaon. Live mula sa La Carlota City, Negros Occidental. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, anong sitwasyon ng mga nasalanta? Cheryl, ang kinatatayuan ko ngayon ay ang La Carlota City Evacuation Center. Higit sa 2,000 residente ang apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon dito sa La Carlota City. At sa bilang na yan, halos 1,000 ang dito nanunuluyan sa evacuation center na ito. Mula sila sa ilang sityo na sakop ng 4 barangay sa paanan ng Bulkang Kanlaon. Ibig sabihin yan, Cheryl, pasok na pasok sa 6-kilometer danger zone ang mga residenteng inilikas, kaya sapilitan na yung pagdala sa kanila dito sa mga evacuation center dito sa lungsod ng La Carlota. Cheryl, ito papakita natin ngayon yung live na kuha dito sa evacuation center. Naglagay na ng mga modular tents gaya nito para sa mga bakwit, yung magkakaroon nga ng kaayusan at maging yung privacy yung mga pamilya na naninirahan dito sa evacuation center. Cheryl, sa kabila nito, problemado yung mga LGU kung hanggang kailan nila kakayanin yung pamamahagi ng pagkain, malinis na tubig. Kaya nga, Cheryl, baka posibleng matagalan pa yung mga bakwit at abutan na sila ng Pasko at bagong taon dahil mataas pa rin yung aktibidad ng bulkan. Isa nga sa mga residente na dinala dito sa evacuation center nito. Ma'am, mayong gabi, ako si Gio, pangalan?
Rose B to review. Ma'am, doon sa lugar ninyo, ma'am, meron pa po bang asupre? Oo, may baho pag isa nga supre may ara pagid. Tapos nang sakit gidya nga ara ka sa lugar nga puno sa nga supre. Tapos nang ang ginalikawan ng namon nga masipti lang ang mga bata. So sabi niya, Cheryl, no, mabaho pa, may amoy pa rin ng asupre doon sa kanila kasi hindi pa rin natatanggal yung asupre o galing nga sa asphalt. Kaya sa inyo ba, ma'am, okay ba sa inyo na baka abtan o abutan kayo dito ng Pasko or Paskwa at bagong tuig o bagong taon? Okay lang sir, basta safety lang mga bata. Kagway lang sang may ginabatsyag sa tungod lang gid sa supre. Hindi kayo malulungkot na dito kayo sa evacuation center magdidiwang ng Pasko? Oo, okay lang sir. Hindi man kami masubuan kay te nang bastante man kami di sa pagkaon. Way man kami ginapabayan kag sang mayor, sang syudad kag sang DSWD. Okay. Thank you. Maraming salamat po, ma'am. So, Cheryl, sabi nga ni Ma'am Rose, ma'am, thank you. Maraming salamat. Sabi nga ni Rose, Cheryl, no, okay lang sa kanila kung dito sila magdidiwang ng Pasko dahil nga yung inaalala nga nila, yung kaligtasan nila at dahil may amoy pa ng asupre doon sa kanilang barangay na sakop ng 6-kilometer danger zone. Doon sila sa may paanan ng bulkan kaya lahat sila nag-alsa balutan na. Ngayon, Cheryl, yung ashfall naman dito sa La Carlota City, halos nabalot yung buong lungsod noong Lunes. Pero nung nag-ikot-ikot na tayo dito sa city proper mismo, ay kakaunti na yung asupre sa mga daan at mga eskwelahan. At ngayon binabantayan naman sana wag umulan kasi may banta rin ng lahar flow. Cheryl. Maraming salamat, Gio Robles. Nasa frontline na nga ng mga balita, abay nasa frontline pa ng mga award. Yan, tama ka, Cheryl. At ito na, congrats, Papu. Thank you. Julius, para sa pagkilala sa iyo bilang Most Outstanding Current Affairs Talk Show Host sa 7th Gawad La Salianeta. Thank you. Thank you so much sa Gawad La Salianeta. Maraming salamat po sa parangal. Congratulations. Mararamdaman namin yan. Yeah. Pero, bukod po dyan ha, abay hot topic ka rin. Online, Papu. Alam mo ba yon? Aware ka ba dyan? Alam ko yung mga fake, nagfe-fake. Hindi yun. Yung nagfe-fake. Dahil sa unexpected mong pagbibinata, pagpiyok habang nagbabalita. Eto, baka hindi mo napansin pero panoorin po natin. Sinamantala ng mga kawatan ang nakatulog. Sa kabila niyan, the show must go on pa rin si Papu. Like a pro niyang na-handle ang sitwasyon. Patunayang live ang aming pagbabalita dito sa frontline. Kaya naman deserve mo, Papu, na kilalaning Most Outstanding Current Affairs Talk Show Host para sa 7th Gawad La Salianeta. Para yan sa programa mong Julius Babaw Unplugged. Most Outstanding Current Affairs Talk Show din po ang Julius Babaw Unplugged na umi-air dito sa TV5. Congratulations! Thank you! Thank you! Uy, tao lang. Nangyayari talaga yan. Seryosong-seryoso ka pa rin kahapon. That goes to show kung sino pinakabata sa atin dito. Kasi nagbibinata pa lang ako. Congratulations! Thank you po! Thank you sa inyo. Maagang pamasko! Thank you. Kain na tayo mamaya. Aba, meron na kaagad? Meron, may pakain dyan. Wow! Si Boss GRZ. Kanya-kanya na ang paghahanda mga kapatid natin ngayong Kapaskuhan. Meron ng mga namimili sa Baklaran sa Parañaque. Live mula sa Baklaran, nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ria, anong hanap ba ng mga namimili dyan? Cheryl, nagsisimula na dumayo rito sa Baklaran ng mga kababayan nating naghahanap ng mga murang panregalo ngayong Pasko. Pero kung ikukumpara noong nakaraang taon, matumal pa raw ang bentahan ngayon. Dito pa sa Baklaran napiling mamili ni Dave na taga Bulacan kasama ang kanyang pinsan para sa kanilang ipamamasko sa kanilang mga kaanak. Dito daw po mas gusto ni ate para mas afford daw po yung presyo. Sa mga online po kasi, bawal na pong ibalik. Ito namang si Pearl, pinili rin ng Baklaran para mag-shopping ng mga damit, sapatos at laruan kumpara sa Divisoria. Medyo hassle. Mas okay po yun dito kasi mas malapit, tagigisang sakay lang po sa amin.
Kompleto rin naman ang mga tiyanggi rito. Patok sa mga mamimili ang usong-uso ngayong mga labubo. Merong mga keychain, pouch at bag na naglalaro mula 80 hanggang 250 pesos. Mabenta rin ang mga damit na may tatak ng Nations Girl Group na bini. Ang presyo niyan, 80 pesos lang ang pinakamura. Ang headband na ito, 50 pesos lang. Pero kung gusto nyong magningning, 65 pesos lang yan kung may ilaw. Perfect ang Christmas look, diba? 50 to 180 pesos naman ang mga bubble gun. Depende sa laki, na maaaring gamitin o pang-giveaway sa Christmas party. Sa kabila nito, matumal daw ang bentahan ngayong taon. Napakahirap bumenta. Dati, October, November, makabentahan na kami. Ngayon, ibang-iba na. Parang hindi kasi Pasko. Hinihintay namin sa 15 kasi sahod ng mga nagtatrabaho. Umaasa naman silang mas dadami ang magki-Christmas shopping ngayon sa Baclaran dahil sa binuksang Redemptorist Station ng LRT-1 extension. Ang pamunuan naman ng Baclaran Church, handa na rin sa pagdagsa ng mga magsisimbang gabi. Simula December 15 tuwing alas 8 ng gabi ang anticipated Mass, habang 4 a.m. at 5:30 a.m. naman ang misa kinabukasan. Cheryl, magdamag ng bukas sa mga tiyangge rito sa Baclaran. Kaya doon sa mga kababayan natin na gusto mag-shopping kahit gabi, pwedeng-pwede. Dito lang sa labas mismo ng Baclaran Church, sa northbound lane ng Rojas Boulevard, ay kapansing-pansing maluwag ang daloy ng trapiko. Pero sa MMDA, umaabot na sa halos 500,000 sasakyan ang dumaraan doon at madaragdagan pa habang papalapit ang Pasko. Cheryl? Maraming salamat, Tria Fernandez. Pirma na lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang kulang matapos ratipikahan ang bicameral report para sa 2025 national budget na nakakalaga ng 6.352 trillion pesos. Nanatili pa rin sa 733 million pesos ang pondo ng opisina ni VP Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Pinirmahan na ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee ang pinal na bersyon ng pambansang budget para sa 2025. Sa pangugulan ni Senate Finance Committee Chairman Grace Poe at House Appropriations Committee Chairman Zaldico. Kasama rin sa pumirma sina Senate President Chis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Sa napagkasundo ang budget ng Kamara at Senado, nasunod ang gusto ng mga kongresista na pondohan muli ang isinusulong nilang ayuda para sa kapos ang kita o AKAP. Bagamat binawasan ang pondo para dito. Mula sa 39.8 bilyong pisong alokasyon, ginawa itong 26 billion pesos. Inexplika nila kung bakit ito ay isang paraan na mas makakatulong sa ating mga kababayan. Pangalan natin at tulungan natin at nilutas natin at mga kababayan sa kahirapan ng inflation at sa tumatas na dito. Ang DSWD pa rin ang mga ngasiwa sa paggamit ng AKAP funds, pero maging ang mga senador makakamit na rin ang nasabing pondo. Kung ang AKAP na balik ang pondo para sa Office of the Vice President, tuluyan ang natapyas sa 733 million pesos. Paliwanag ni Po, sasapat naman na ang inaprobahang pondo para makapag-operate ang opisina ni Vice President Sara Duterte. Meron silang social services allotment na 600 million na pwede nilang gamitin para dyan. Hindi naman sila nawalan at yun nga yung sinasabi ko noong umpisa pa lang, capacitated pa rin sila. Buwaba naman sa 737 billion pesos ang budget ng DepEd mula sa 748 billion pesos. Isa pa raw sa mainit na pinag-usapan sa BICA meetings ang pondo para sa PhilHealth. Meron kasing orihinal na alokasyon na 74 billion pesos sa subsidiya para sa susunod na taon. Pero napag-usapan daw ng mga mambabatas na dahil nasa 600 billion pesos pa ang kanilang reserve funds, ipagagamit muna ito sa PhilHealth at hindi muna sila bibigyan ng subsidiya. Ayon kina Escudero at Romualdez, siniguro nilang nakaayon ang 2025 budget sa plano ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po dahil sip-sip ang Kongreso, hindi dahil sumusunod lamang at sunod-sunuran lamang ang Senado at Kongreso sa kagustuhan ng Pangulo. Ang lohika sa likod nito ay simple. Binigyan ng malaking mandato ng ating mga kababayan ng Pangulo para ipatupad yung kanyang mga pangako, plano at bisyon para sa ating bansa. Ang bawat piso sa pondo ng bayan ay pinaghirapan ng bawat Pilipino.
Sisiguruhin natin na ito ay magagamit ng wasto at may direksyon para sa pinabang din ng taong bayan. Hindi naman pumirma si Senador Risa Hontiveros sa BICAM report dahil babasahin at aaralin daw muna ng kanyang team ang laman nito. Inaasahan namang mapipirmahan ni Pangulong Marcos ang 2025 national budget sa December 19 hanggang 20 matapos maratipikahan ng Senado at Kamara. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Dalawang panukalang batas ang inihain para higpitan ang paggamit ng confidential funds. Kabilang dyan ang paglimita sa bibigyan ng ganyang pondo. Nasa Frontline balitang yan si Marian Enriquez. Ang nakitang irregularidad sa paggasta ng confidential funds ng mga opisina ni Vice President Sara Duterte at maluwag na panuntunan sa CIF. Yan ang ilang dahilan kung bakit naghain ang House Committee on Good Government ng dalawang panukalang batas na may kinalaman sa regulasyon ng confidential at intelligence funds. Una riyan ay ang House Bill No. 11192 o ang Confidential and Intelligence Funds Utilization and Accountability Act. Dito nilinaw na tanging mga ahensyang may direktang kinalaman sa national security, peace and order at intelligence gathering ang maaaring makatanggap ng confidential funds. Ang mga ahensyang makatatanggap ng CIF dapat daw magsumite ng reports para sa audit nito. We already have the crimes to penalize. The problem is we can't really pinpoint the liability. Kung hindi magpapasa ang mga ito ng report sa audit at oversight agencies tulad ng COA, Kamara, Senado at Office of the President at mali ang paggamit nila ng confidential funds, maaaring parusahan at patawan ng perpetual disqualification from office ang Special Disbursing Officer o SDO. Kaya po namin na binigyan ng mabigat na para maiwasan yung pagkukuntsabahan ng head of agency at saka ng SDO. Sa ilalim naman ng House Bill No. 11193 o ang Special Disbursing Officers Accountability Act, hinigpitan ang requirements para sa mga itatalagang SDO. Dapat ay permanent official o empleyado ito ng ahensya na may salary grade 24. Kailangan ding may educational background ang SDO sa accounting, auditing o finance. Ipinagbabawal din ang pagpapaubaya ng mga SDO sa iba pang tao para ipamahagi ang confidential funds. Yan ang kinuwestiyon noon ng mga mambabatas na ginawa ng OVP at DepEd kung saan hinawakan ni na Colonel Dennis Nolasco at Raymond Dante La Chica ng Vice Presidential Security and Protection Group ang confidential funds. Alinsunod daw yan sa utos ni Vice President Sara Duterte. Kasama ang lahat ng mga opisinang nakatatanggap ng mga confidential at intelligence funds na sakop ng mga panukalang batas. Gayon din ang mismong Office of the President. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Arestado ang dalawang motor napper na nakipaghabulan sa mga pulis sa Ermita, Maynila. Nasa Frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Sa kulungan ng bagsak ng dalawang lalaking itinuturong nagnakaw ng motorsiklo sa Ermita, Manila. Ang mga sospek na tsempuhan ng mga rumorondang pulis. Ayon sa Bocobo Police, pinara nila ang magkaangkas na lalaki nang mapansin ang umano'y tampered na plaka ng motorsiklo. Hinala nila baka nakaw ito. Nang hinga nila ng dokumento ang dalawa, bigla na lang itong humarurot palayo. Hinabol sila ng mga pulis hanggang sa sumemplang ating dalawang suspek at nakitaan po sila habang bumabangon po yung isang suspek ay akmang bubunot ng kanyang baril kung saan ang kanyang puluhan ng baril nakita po sa kanyang bewang. Kaya po agad-agad po na inaresto po. Bukod sa motorsiklo, nakuha sa mga sospek ang isang hindi lisensyadong baril at 3 bala. Napatunayan ding nakaw nga ang motor nang mahanap ang totoong may-ari nito. Depensa ng isa sa mga sospek, wala lang po akong lisensya talaga, ilan po yung pinakakasalanan namin yung gabi, wala na pong iba. Lumalabas na dati na rin nakulong ang dalawa dahil sa kidnapping. Ngayon naman, mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Motorcycle Crime Prevention Act at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Hinay lang sa Tagay mga kapatid, nagpaalala ang Department of Health sa posibleng epekto ng labis na pag-inom ng alak ngayong Kapaskuhan. Alamin sa Frontline Report ni JC Cosico. Kasabay ng season of giving ay season of inuman. Sunod-sunod na kasi ang mga Christmas party. Kaya ang ilan sa ating mga kapatid aminadong napapashot puno. Si Babet Sarbon, pantanggal stress daw ang pag-inom ng alak, lalo na sa mga selebrasyon gaya ng Pasko.
Siyempre, pagka gusto mo yung kabanding mo, lalo na yung pamilya mo. Pero mga kapatid, abay hinay-hinay lang po sa kakatagay. Pwede kasing maging sanhiyan ng iba't ibang sakit sa atay, puso at cancer na kabilang sa mga nangungunang sanhi ng pagkamatay sa bansa ayon sa Philippine Statistics Authority. Una nang sinabi ng Department of Health na walang ligtas na level sa pag-inom ng alak. Pero mas marami talaga siyang hindi magandang maidudulot. Kaya nga kung pwedeng maiwasan, mas magandang iwasan. bukod kasi sa mga sakit na pwedeng makuha sa sobrang pag-inom ng alak, pwede rin itong mauwi sa aksidente dahil sa kalasingan. Sa datos ng MMDA, halos 63,000 ang aksidente sa kalsada mula Enero hanggang Nobyembre ngayong taon. 332 dyan ang namatay. Kabilang sa mga dahilan ng road crashes, human error na kung minsan dahil nakainom. May mga tao naman ang apekto ng alak or ng alcohol, downer, inaantok. Yung iba naman, mas nagiging, as you said, malakas ang loob, no? Kaya paalala nila, mainam kung planuhin ang mga lakad at iwasang magmaneho kung nakainom. Ayaw naman po natin na after this joyful season, afterwards, magkakaroon naman po tayo ng pagduluksa. Paalala ng DOH, maging responsable at disiplinado araw-araw. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, 3 straight wins na para sa Petrogas Angels pagkatapos patumbahin ang PLDT high-speed hitters in 4 sets sa ongoing PVL All-Filipino Conference. Slow start ng Angels at natalo sa first set, hindi naman nagpatinag ang kupunan at dumiin na sa likod ni Mayla Pablo, Jonas Sabete at Brooke Van Sickle. Sinubukan pa lumaban ni Savvy Davidson para sa PLDT pero palaging may sagot si Van Sickle. Nagtala si Van Sickle ng 21 points on 18 attacks at takyat na sa 4-1 ang standing ng Petrogas. Sa kabilang laro, naputol na ng Card Chargers ang kanilang 3-game losing streak at tinalo ang Sherry Seago Crossovers. Nakuha pa ng Sherry ang first set dahil sa kanilang 10-3 run. Dala ng Crossovers ang momentum sa second at mukhang masesecure na rin nila. Pero biglang sumagot si Ivy Lacsina at Gretchen Soltones para sa Akari at sinungkit ang set. Dito na lalong tumaas ang kumpiyansa ng Chargers at kinuha na din ang third and fourth para i-secure na ang panalo. Nagpakula ng 22 points on 20 attacks si Soltones para pangunahan ng kanyang kupunan. At yan ang mga pandi ng Sports News Today. It's your Sports Tito Mikey Reyes. Peace and love. Susunod, truck na ng araro ng mga sasakyan sa Parañaque Skyway noong Biyernes. Illegal palang pinarehistro. At Taylor Swift, pangmalakasan ang bonus sa kanyang production staff. Aabot lang naman yan sa higit 11 billion pesos. Tuloy-tuloy pa ang makabulang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Umarap na sa Land Transportation Office o LTO ang mga sangkot sa banggaan sa Skyway sa Parañaque noong Biyernes. Lumabas din sa investigasyon na iligal na pinarehistro ang nang-ararong truck. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Ipinatawag ng Land Transportation Office o LTO ang mga sangkot sa pang-aararo ng isang truck sa Skyway sa Parañaque noong Biyernes. Sa investigasyon, napag-alamang iligal na ipinarehistro ang truck noong nakaraang taon. Ang totoo doon sa pagpalakad po ninyo. Ipinalakad ninyo na marehistro saan sa Mindanao na LTO? Hindi ko po alam saan naman pumunta. Yung tao lang po tao siya po. Gabi noong Biyernes nang araruhin ng truck ang isang service vehicle at 4 pang sasakyan sa Bikutan exit southbound. Ayon sa driver, nawalan siya ng kontrol. Isa ang patay habang 5 naman ang sugatan. Ayon sa LTO, nasangkot sa iba't ibang violations ang driver ng truck bago pa man mangyari ang aksidente. Iniimbestigahan din ng LTO ang truck para matukoy kung mechanical o human failure ba ang sanhi ng aksidente. Sa pagdinig po natin, na-determine po natin na mayroon po itong mga in-upgrade, yung engine, yung chassis, at saka yung iba pang parts. Para po magmukha po itong bago. Yun po ay mahigpit na ipinagbabawal ng ating Assistant Secretary kasi dapat po ang anumang sasakyan,
lalo pat mga malalaking sasakyan, dapat po i-physical na na-inspect bago po ito marehistro. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver na mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injury and damage to properties. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Patuloy na inapulang malawakang wildfire sa California sa Amerika. Nagngangalit na apoy ang mabilis na kumalat sa bahagi ng Malibu. Lalo pang gumapang apoy dahil malakas ang hangin. Sa huling tala, mahigit 1,000 hektarya na susunog. Walang nasaktan pero 2,000 infrastruktura ang apektado. 10,000 residente ang naperwisyo ng wildfire. Hindi pa tukoy ang sanhi ng sunog. Enjoy na enjoy ang solid nating mga kapatid sa Rodriguez Rizal. Mala Christmas party kasi ang hatid saya nating Christmas outreach sa kanilang lugar. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Dinayo ng TV5 ang Rodriguez Rizal para sa kanilang ikatlong hatid saya Paskong Kapatid Christmas Outreach. Ang mga residente napasayaw sa Christmas jingle ng Kapatid Network. At nag-enjoy sa mga instant regalo. Christmas party kung Christmas party ang eksena. 2 linggo bago magpasko. Isa sa mga nagpaganda ng araw ng mga taga-barangay San Jose ay ang kapatid nating frontline anchor na si Cheryl Cosim na nagpa-Q&A pa. At ang mga mapapalad na nakasagot, 1,000 pesos! Agad-agad! Deserve naman manalo ni Romel na solid kapatid. Masaya po akong nakatanggap ng 1,000 ngayon kasi po may dinadayaperan po ako tsaka ginagatas po. Tapos, matagal na rin po ako nanonood ng TV5. Isa raw kasi ang Rodriguez Rizal sa laging binabalik-balikan ng Alagang Kapatid Foundation dahil madalas na binabaha ang lugar kahit wala namang bagyo. Konting ulan, baha, napakababa nitong kinatatayuan natin ngayon. As in, literally, may mga pagbaha na bubong talaga. This is the only way we could make them feel na hindi sila nag-iisa, na mayroon silang kadamay sa oras ng pangangailangan nila. But wait, papunta pa lang tayo sa exciting part. Tanggal ang lumbay ng mga taga-barangay San Jose dito sa Rodriguez Rizal sa pagdalaw ng TV5. Kaya naman lahat sila, happy may iuuwi! Noche Buena packages at mga gamot ang natanggap ng mga nakihatid saya sa Barangay San Jose. Isa na dito si Cheryl na fashion for the occasion sa kanyang baby blue floral na bestida. Sobrang saya po namin po ngayon. Maraming salamat po. Pero hindi lang naman ang mga residente ang masaya, kundi maging ang mga empleyado ng Kapatid Network. Actually, 4 a.m. pa ako gising, so sobrang excited ko na pumunta dito ngayon. Hindi naman po matutumbasan ng tulog yung saya na mahahatid namin sa mga kapwa-kapatid, lalo na ngayon pong Pasko. Mahalaga na mag-give back din tayo sa community, sa mga blessings na nare-receive ng company. Ibabalik din natin sila sa kapwa natin kapatid. Kaya suwak na suwak talaga sa tema ng Hatid Saya Christmas Outreach. Mga kapatid naman nating homeless ang susunod na bibiyayaan ng TV5 sa ating outreach. So pagkatapos nitong araw na tong isang lilibutin naman natin yung ating mga kapatid na walang permanenteng tirahan at sila rin talaga kailangan naman ng pagmamahal natin ngayong Pasko. Plano ng Alagang Kapatid Foundation na hindi lang sa Pasko, kundi all year round nang gawin ang mga ganitong outreach. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang matindi. Bonus baka mo. Abay sa pagtatapos ng kanyang The Eras Tour concert, may pangmalakasang pabonus si Taylor Swift sa kanyang production staff. Namigay lang naman si Taylor ng $197 million o 11.4 billion pesos sa kanyang concert team.
Kabilang sa mga nabigyan ng truck drivers, caterers, merch team, carpenters, dancers, band, security, choreographers, makeup team, physical therapists, at video team. Tila barya lang po yan dahil ayon sa The New York Times, kumita po si Taylor ng more than $2 billion o mahigit 115 billion pesos sa naturang concert. Sana all naman! Saya. Yung mga staff niya. Deserve naman. Deserve, diba? Deserve. Talagang lahat naman sila talaga sigurado nagtrabaho. Nagtulong-tulong para maging successful ang The Eras Tour. Pero gano'n, no? Parang mga 10% lang. Yung kinita Barya nga niya, lang. barya nga lang Kay pala. Taylor. But still, very generous. pa rin Yes, si oo Katie. naman, oo naman. Kaya blessed na blessed. O kaya mga kapatid, i-share po natin ang ating blessings, di ba, Papo? Tama, oo. Ang dami mong awards eh. Paparinig yata kayo ng bonus eh. Alam na. I-share mo yung Para may blessings. pinaririnig ka. Ayan, mahaba-haba pa po ang panahon para mag-share ng blessings dahil, Tito Mikey, 14 days na lang! Pasko na! At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.